Hey mga bros, may balita nga po tayo dito po kay Montrezl Harrell. Napapalit nga daw kay Marcus Lee if ever man. At ito mga ka-brods plus Chris Newsome na gusto na nga ring ligawan at gusto na ring lumipat ni Newsome sa San Miguel Beermen. So unahin muna natin, ito pong si Chris Newsome. Well, alam din naman natin na ito pong si Newsome na nasa Meralco Bolts ngayon na extended yung kontrata nito last year. Pero mga ka-brods ayon din sa reports and rumors natin, isa rin ito sa mga talaga magpapademand na ng trade dahil gusto na rin kumawala dito sa Meralco Bolts. So bakit? Ano bang problema sa Meralco? Knowing na isa rin siya sa nagpa-champion sa Meralco Bolts and one of the best leader ng Meralco. Ito pong si Chris Newsome. So mga ka-brods, ito po kasi si Newsome matagal na talaga nagbubuhat ito sa Meralco Bolts. So medyo mahirap na naman makakuha ng pangalawang kampyonato sa Meralco kung siya lang nang siya ang bubuhat dito sa Bolts, mga ka-brods. Although yes, may mga magagaling silang players, pero ito pong si Chris Newsome kasi parang nauumay na rin kapag medyo hirap din yung kupunan mo. Although ito pong Meralco hindi naman din ganun ka-favorite ni Boss MVP. Hindi naman sa hindi favorite, pero mga brods, hindi masyadong binibigyang pansin. Ito pong lineup ng Meralco Bolts ang palaging pinapalakas yung TNT tsaka NLEX. Ito pong Meralco okay naman, halos parang pinapalakas din kahit papano. Pero ito pong si Chris Newsome, mga ka-brods, parang nababagot na rin na kailangan naman niya na may katulong at ito, sumanib persa sa isang magaling na kupunan na may potential na mag-champion, mga ka-brods. Yes, kaya ang tinitignan niya ang San Miguel Beermen. Yes, nandito rin naman yung mga kaibigan niya like Chris Ross and marami pang iba, mga ka-brods. And ito pong si Chris Newsome, one of the best leader na rin and one of the best point guard na rin na naglaro nga, di ba, sa Gilas against New Zealand and Australia, mga ka-brods, na gustong kumawala sa Meralco Bolts at gustong makipag-trade dito sa San Miguel Beermen. Dahil gusto nga rin ni Chris Newsome ng isang kampyonato na naman sa PBA, kaya gusto niya makipag-sanib sa SMB at ang lakas na nito lalo. Kombinasyong CJ Perez and Chris Newsome sa backcourt rotation ni Coach Leo Austria, di ba? Imagine that, mga ka-brods. Pero syempre, mahababang proseso kung papayagan ni Kome ito. So ito pa, mga ka-brods, Montrezl Harrell. Ito naman, 6'7", former NBA player na huling naglaro sa Philadelphia 76ers noong 2023, na ngayon naglalaro na sa Atléticos de San Germán dito sa Puerto Rico. Mga ka-brods, ito pong si Montrezl Harrell. Bakit? Ito nga yung gagawing reserbang import na rin ni Marcus Lee. Yes, mga ka-brods, nakaabang din kasi ang SMB sa performance na gagawin ito ni Marcus Lee sa debut game dito sa Commissioner's Cup 2026. So, kapag hindi naging magandang performance na ito ni Marcus Lee, itong ipapalit nila, isa sa mga ipapalit at pwedeng ipalit nila sa listahan, ito pong si Montrezl Harrell. 6'7" ito, mga ka-brods. Sabi nila, former NBA player na baka matanda na hindi 32 years old lang ito po si Montrezl Harrell, mga ka-brods. At kung mapapanood nyo yung performance niya dyan sa Atléticos de San Germán, mga ka-brods, ang ganda pa rin ng performance niya doon. Yes, ang ganda pa rin ng footwork, grabe pa rin sa paint, dominante pa rin, grabe pa rin ng gumamit ng pangangatawan. Grabe yung hustle plays neto, yung depensa neto, yung rebound, yung skills pa rin ni Montrezl Harrell, nandun pa rin dahil halos 3 years ago lang din naman itong naglaro sa NBA. So fresh na fresh pa, mga ka-brods. Ito pong NBA skill set na ito ng Montrezl Harrell. Ito nga yung isa sa mga nakilala rin, di ba, sa NBA na rising star doon dati. Pero yun nga, sa mga issues nito, dito bigla siyang napunta sa mga European leagues. Kaya okay pa rin naman, nandun pa rin naman yung skill set nito ni Montrezl Harrell at NBA ready pa rin naman yung kanyang pangangatawan, performance pa rin niya, yung stats niya okay pa rin. Pero syempre iba pa rin kapag nakatungtong ka ng NBA. Ibig sabihin, mas talagang kondisyon ka doon. Pero dito nga, dito sa Puerto Rico, nandun pa rin naman ang pangangatawan at skill set na ito ng Montrezl Harrell. Kaya kung ito yung ipapalit kay Marcus Lee, talagang jackpot ang SMB dito dahil di rin basta-basta ang import na ito. Kahit sabi natin 6'7" undersized dahil ang dami pa rin kinakaing 7-footer na ito ni Montrezl Harrell. Kaya Newsome plus Montrezl Harrell to SMB, komento mo lang pin mo dito, mga brods, at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga brods. Si Mo Tautua na pala ang tinutukoy na big man na gusto nga daw lumipat sa Barangay Nebra San Miguel. Plus 6'10", former NBA player na sharpshooter Danilo Gallinari, mga ka-brods, ang ipapalit na nga daw, potential ipalit kay Justin Brownlee. So unahin muna natin na ito pong kay Mo Tautua. Yes, ang dami nating mga reports and rumors na lumabas kay Mr. Snow Badua na sabi nila na itong si Mo Tautua pa lang tinutukoy dito sa reports ni Mr. Snow.
Although sabihin natin maraming big man ang pwedeng kumawala sa koponan tapos maglaro sa Ginebra dahil syempre Ginebra yan. Sino ba namang hindi magugustuhan na makapaglaro sa Ginebra, di ba mga kabrods? Pero ito pong si Mau Tautua pala, mga kabrods, ang gusto magpa-demand na ng trade at lumipat ng Ginebra. Bakit? Hindi na nga daw kasi nagugusto ni Mau Tautua yung minuto na binibigay sa kanya. Na ito po ni Coach Leo Austria. Although okay naman, role player talaga siya doon dahil alam nga namang agawan mo ng minuto si 9-time MVP na John Fajardo, diba? Medyo mahirap yan mga kabrods. Pero syempre, gusto rin ni Mau Tautua na mailabas yung totoong galing niya mga brods. Kaya dito sa Ginebra, alam na alam niyang magagamit siya. Kaya gusto niyang lumipat na doon. And well, ang Ginebra rin, kailangan din ng mga ganitong 6'8" big man na ala import ang laruan at matigas-tigas na katulad ni Mau Tautua, di ba? Isa rin sa mga dahilan kung bakit kinuha ito ng SMB dati dahil mahirap nga daw kalaban ito pong si Mau Tautua. Kaya gumawa sila ng trade na kinuha ito dati from Northport Batangas. Dahil parang egoy na rin at parang import na rin ng laruan nito ni Mau Tautua. Hindi lang masyadong napapansin dahil syempre nasasapawan ng minuto ni John Fajardo. So, mga kabrods, gagawa ng trade ito ng Ginebra if ever man at 3-team trade ang mangyayari dyan. So, malaking tulong ito sa Ginebra. So, ito pa, mga kabrods, ito, former NBA player ng Milwaukee Bucks noong 2024 and former NBA star na ito pong si Danilo Gallinari na uli nang pinaglaruan yung Vaqueros de Bayamon doon sa Puerto Rico sa Europa, mga kabrods, or European League or Euro League. So mga kabrods, ito fresh from the NBA pa 2 years ago lang from Milwaukee Bucks and one of the best shooter dito sa NBA. Ito pong si Danilo Gallinari. Ito 6'10" yan. Yes mga bros, legit 6'10" yan si Danilo Gallinari at yan ang isa sa mga kailangan ng Ginebra ngayon na magiging import nila ngayong Commissioner's Cup 2026. Bakit? Napaka-undersized na rin daw kasi ni Justin Brownlee dahil nga sa mga nangyari ngayon sa Commissioners na walang import height limit. Kaya tingnan mo, mga 7-footer ang mga kinukuha nila ngayon. Tapos ang Ginebra, JB pa rin. So medyo mahirap na tanggapin na naman yan ng mga pagkakatalo ng Ginebra ngayong season. So kailangan mag-isip-isip at mag-upgrade naman ng Ginebra. Etong katulad ng 6'10" na si Danilo Gallinari na talagang sharpshooter pa. Biruin yan. Ito pong Italiano na ito, 6'10" na shooter. So paano madedepensahan yan? Dahil kapag umangat yan at nakakakumagat ka sa fake, pwede ka rin naman itong sugurin sa paint. Dahil mga kabrods, magaling din na player ito pong si Danilo Gallinari. Halos fundamentals ang laruan din nito. Hindi parang pilit na ang laro. Kung dahil ang kanyang puhunan talaga ay shooting. Yes mga kabrods, once na magkaroon ito ng espasyo, tarang titira-tirahin ka nito mga kabrods ni Danilo Gallinari. At iba rin uminit ang isang Italiano. Tapos, ito pa mga brods, ang ganda rin ng footwork sa ilalim. Halos parang Dirk Nowitzki ang laruan din nito mga brods. Di man ganun katigasan, pero napaka-effective mga kabrods. Pero yun nga, dito sa Ginebra, kailangan nila ng mga ganitong big man dahil maganda rin naman sa depensa. Ang isang Danilo Gallinari, hirap din tibagin ng mga ganitong Italiano, mga ganitong former NBA player at may experience na sa NBA. Tapos 6'10" pa. Mabigat ang depensa niya ni Danilo Gallinari. Kaya kung mga kabrods, sa tingin nyo ba, dapat na bang palitan ng Ginebra ito pong si Justin Brownlee at ito yung ipalit ang former NBA player pa na 6'10" na si Danilo Gallinari plus isang Mau Tautua via 3-team trade. Kaya komento mo lang pinyo mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is for Basketball Trade Ups lang. I'm out.